Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 5:05 oras ganyan sa Pilipinas. Uyanaan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na informasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. On air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kansu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa lingkunada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado, asin sa kakampi. Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aldaw na kita Jeffers ko dyan para pagkakita. Disibuti kapulat na Hunyo taon 2024. Ginaray hatod dyan mo sa ito ang amin ng mga baleta sa ilupong sarabay mantabayaran sa mga kakamping radyo. Hindi po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sana po, dakol pang matabangan. 99.9 WEB-FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Sinaban sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangalan po kabilog na puwersa kang Kakampi Network News. Aling manibis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kay banang ko si Ken Palma sa Laro Titikal. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, enot sa Lado National Ngunyan. Pinapaliwanag ni Senate President Chis Escudero, National Telecommunications Commission, mapalapit sa implementasyon kan SIM Registration Act. Ini matapos sabihon kang NTC na day konsideradong silver bullet anlay para labanan asin dagos na mawara ang nagwarak na mga tax scams. Sigun kay Escudero, imbis na puro palusot ang gibon kang NTC kay po ipaliwanag ang komisyon kung tano. Dahil nagi epektibo anlay laban sa pagpapundo sa mga tax scams. Kay puan man grabe sabihon kang NTC na may konsideran na silver bullet anlay para labanan. Sigun kay Escudero, imbes na o sinabi pa na mayuman pa rin yung bago ng NTC sa bakong epektibong implementasyon kang SIM card o SIM Registration Act, alagad may kasabay ining non-peasants uli sa pagtrayumpong implementar ang sinambit ng lay. Sa katagod na barata mga tuga, nagpromesa ang National Telecommunications Commission NTC na sisimbagan nila ang mga kaditan ba parapit sa Pogo-related scamming activities. Inako ini na ang SIM registration law, bakong silver bullet laban sa messaging scam, panagos na hampang sa nagkaperang angat sa laging implementasyon gani. Nagparawas ning pahayag ang ahensya matapos sabihon ni Senador Sirwin Gatchalian. Naturog ang NTC para marilisar ang katuyuan kang SIM Registration Act na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kalat na likod na Oktubre taon 2022 para bawasan kung dahil man matanggal ang panuluko sa pagiging text o online messages. Sinabi pa ka Senador, ang signifikanting numero kang SIM cards na i-report na ginagamit para sa scamming purposes na kumpiskar gikan sa sinakyan ang Pogo Hubs sa pagsasakyada laban sa Smart Web Technology Corporation sa Pasay City, Sun Yuan Technology sa Bamban Tarlac, asin sa Lucky South 99, duman sa Porac asin Aguila City,
gabos sa probinsya kang Pampanga. Sa ibungkan sa ilang mga pagmaigot asing kooperasyon sa marabaybang law enforcement agency sa investigasyon asing prosecution sa mga nadakop na mga suspect sa scam sa rasyon, sinabi kang NTC na ang implementasyon kanli panagos na hampang sa nagkatarang angat. Dagdag pa kani ang related scamming activities warak na sa enterong Pilipinas. Tinawandong pa kang komisyon na ibang pagi para makapambiktima ng individual ang scammers arog kang messaging sa pagiling over-the-top platforms kabali ang WhatsApp, Viber, Telegram, asin Messenger na naisakop kan silambit ng lay. Ipiniluwas na ni Senador Sherwin Gatchalian asan ng dokumento na nagsasabing may posibilidad subot na guhuwaping ang tunay na pangaran ni suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Go. Ipinalili ni Gatchalian sa mga media. Kasugma, ang dokumento halos subot sa Board of Investment dapit sa aplikasyon kang pamilya Go para sa Special Investors Resident Visa. Sigung kay Gatchalian, posibleng si Go may tunay na pangaran na Guwa Ping na naglawag sa Pilipinas kang Enero 12 taon 2003 asin siya 13 anyos pa sana. Alas 5:11 oras siya tungod niyang 7 soldados na Pilipino ang nairido sa Rodigdi na putulan ng muro sa agresibong aksyon na gilibok ang China mentras nagkukonsil ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal na talikod na Lunes. Nagkagawa pa sumot ng sununtukan sa pagurtan ng mga soldados na Pilipino asin mga Chinese sagkod sa maagaw ang 8 high-powered firearms asin linabot ang gilid kang inflatable boat. Inustud masubot ang apat na RSIB na pinalobrima sa kasunod kan na nangyaring negosasyon. Dahil subot uminabot sa Yungin Shoal ang anom na RSIB na nag-agi sa magkaibang entry points. Sa reportman kan China Daily, sinabi ni Chinese Coast Guard spokesperson Gan Yu na subidan pa ang Chinese forces sa AP resupply boats asin nagkurusining inspeksyon sa Philippine vessels na pig-alaw kan mga ini parayo sa Rin Reef o Ayungin Shoal. Basado sa report, kinumpiskar kan Chinese Coast Guard ang mga baril kan Philippine Navy personnel kung saan naputulang paning muruan sa miyembro kang Naval Special Operations Group matapos banggaon ang sa inang barko kan China Coast Guard. Linabot man kan Chinese forces ang resupply boats dalaman kan magka-abriya asin mapugulan ng resupply missions sa tropa kang Pilipinas sa sendang outpost sa BRP Sierra Madre. Mientras tanto, nagsayumaman na mga opisyal kang Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, asin baging ang Philippine Coast Guard na kumpirmaron ang insidente na pinakainot na isyo sa aragawan nin teritoryo. Sigun sa report, pigheras sa saindakang source na bakong araw ka mga nakalis, ang silambit ng operasyon, pinaginutan kang AAP kung saan ang Philippine Coast Guard nagtataw nin malikay na suporta. Alas 5:13 ang oras niya tungod yan at yan ang tabayanan po ang mga report magaling sa mga pagriban niya sa lawas. Sa iyo pa mga bareta mo dyan sa Senado Nasional. Tamaan man lugod ding supog ginaminsay ni Senadora Risa Ontiveros sa Department of Energy patraman sa mga kumpanya ni na kuryente. Sigun kay Ontiveros na dapat tugutan asin pabayaan na magpalangkaw ng singil sa kuryente huli sana sa kapalpakan sa sistema. Dagdag niya pa dahil nagtrayumpo ang Department of Energy asin mga kumpanya ng kuryente na pagandaan ang mga epekto ng El Nino sa mga planta kang kuryente. Sabi niya, bakong rasunable asin bakong makahustisya na pabayadon ang mga konsumidor sa ibong ka mga kapalpakan. Sigun saya, sa pag-iibisigar ka Senado sa krisis sa kuryente na bulgar, ang pagkatarang kan DOE na maglatag din contingency plan, siriman ang kakulangan ng kakayahan kang Energy Regulatory Commission na mabusisi ang kapasidad kan mga planta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kaya matugang alas 5:14 ng pag-aga.
Sa iba palitalas ka mga bareta. Aprobado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga lay na nagmumukna o nakikrear ng mga District Engineering Office kan Department of Public Works and Highways DPWH sa Bukidnon, Negros Occidental, Bataan, Bulacan, asin Iloilo. Pinarbang ng Presidente ng Pilipinas ang Republic Act No. 11998 na nakikrear ng Bukidnon 4th District Engineering Office na manunuparan sa Valencia City. Pinirmahan ka Presidente ng Republic Act No. 12002 na nakikrear kan Negros Occidental 5th District Engineering Office na manunuparan man sa San Carlos City. Kabali man sa mga pinirmahan ang Republic Act No. 12003 as in 12004 na nakikrear kan Bataan 3rd District Engineering Office as in Bulacan 3rd Engineering Office. Mientras tanto, pinirmahan man kan Presidente ng Pilipinas ang Republic Act 12005 na nakikrear kan Iloilo 6th District Engineering Office na manunuparan sa munisipyo kan Pututan. Ang mga District Engineering Office kan DPWH baka resbining fundo halis sa taon na budget kan gobyerno nasyonal. Mantinidong saro sa most dependable partner kan Pilipinas ang nasyon kan Japan. Ito sabi ni Speaker Ferdinand Bartolomé Romualdez. Gini mo ni Romualdez ang pahayag sa pag-meeting kani sa sayang Japanese counterpart na si Speaker Fukushiro Nukaga sa Tokyo Parliamentary Building. Sigun ki Romualdez, ang bilateral relation sa pagkultaran ng Pilipinas asin Japan nasa all-time high. Apura sa pagkatawing official development assistance sa mga narakunang proyekto kan gobyerno, sinabi ni Romualdez, nagkatabang man ang Japan sa Pilipinas sa panahon ng kalabidad asin mga trahedya. Sa mong ganun, nagpasalamat man si Nukaga sa pagbisto ni Romualdez sa tabang na itinataw kan Japanese government. Sigun pa kay Romualdez, panagos na nagpupusog ang relasyon kan duwan nasyon bagkon sa tradisyonal na kooperasyon sa politika. Depensa sa ekonomiya ngunyan, naghiwas na subot ini sa maritime cooperation, peace passes, pati naman people-to-people exchanges, kabalina ang turismo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 17 makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaga. Mga barata haligon niya sa luwas, sa Longdulag, Gadan, sa sarong naman aksidente dyan sa Pamplona, Camarines Sur. Report halik kay Mike Gravito. Dumalas na binuwian ng buhay ang sarong lola dyan sa Barangay San Ramon sa Banuan ng Pamplona, Camarines Sur na mabakal sa nani niya sira matapos na ini ang madakasan ng sarong SUV. Sa report nikan sa PNP Pamplona, pasado alas 8:45 ng aga kasubla, kan nangyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Zone 2, Barangay San Ramon, Pamplona, Camarines Sur. Tigbisto ang biktima na si Margarita Dasan na sa tamang edad asin residente kan Zone 2 na unambita na barangay. Ang nasambit ng lola ang mabakal kita na ng sira sa ibong na tinampo kan ini ang madagasan kan saruga paspason na Toyota Revo hali sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur ang direksyon, papasirinyo na sa direksyon kan Libmanan na pinagmamaneho kan sarong Jonathan Ipino na sa ramang edad residente kan GMA duman sa probinsya ni Cavite. Pinuli sa kusog kan impact kan pagbangga kan sasakyan sa nasambit ng lola ang lawas kani. Ang nakataltal pa ni nagkaperang metro bago ini nagtama sa konkretong tinampo. Apera kan lola na banggaan pa kan nasambit ng Rebo ang sarong James Aviles, 25 anyos soltero, presidente kan kaparehong barangay. Matapos na magkabaranggaan ang doang biktima, ang Toyota Revo ang diretsong nahulog sa gilid kan tinampo asin buminudan sa sarong harong mayaon sa gilid kan nasambit ng lugar. Ang mga lunadman kang Toyota Revo, kabali na ang driver, ay nagsapo ni napagkairidos sa indang lawas. Ang mga residente nakahiling sa pangyari, ang pinos nag-atod kan mga otoridad, kan mga biktima, ang parehong pinagdara sa pinakaharning ospital, partikular dyan sa RHU sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur, kanyaning mataonan ni magkakanig ng atensyon medikal. Mientras tanto, ang lola ang niya napapatintihana sa indang residensya makalis ang nangyaring aksidente. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Commission Audit na day panagpupuon ka sa idang suway na investigasyon
sa subot anomalya o mga anomalya sa lokal na gobyerno kan Naga. Report halik kay Michael Garcia. Luwat na wandoon ni Konsehal Badong del Castillo na bakong credible ang mga konsehal sa pag-imbestiga sa mga subot anomalya sa City Hall. Look what is happening sa Oversight Committee. Yan ang sinabi ni Badong sa sayang reaksyon sa nangyaring development kang investigasyon kan sa gudang panlunsod. Apisad na 2 beses nag-hearing, 2 beses man siya absent. Pero ang beses naman niya sinabi na nakapagpasa na siya ng resolusyon na nag-agad sa Commission on Audit na mag-imbestiga ng suway na internal rules and procedures dangan financial transaction sa LGU Naga. Alagad ka nga puton ka mga membros ka media kung ano na ang update hali sa kuha ang simbag ni Badong Mayo pa. Mientras tanto, Mayo pang sunod na schedule sa oversight hearing lalo na ta kinakaipuan ang presensya asin partisipasyon ka mga kagawad. Pa kung ang problema sa inot mayong live, di nakakadangog. Ang problema man sa panduang hearing, mayo ng kurum. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang aras 5:21 ng pagkaga. Balik kita sa iba pang detalles ka mga baretang undihan. Para ito pa mangyari sa lado nasyonal, matapos ang enot na opisyal na pag-urulay ni Senate President Francis Chis Escudero, nagtutupon si House Speaker Ferdinand Martilo Valdez na madali na magkasundo ang Kamara pati Senado may koneksyon sa propostong pag-abyenda sa Rice Tarification Law. Sinabi ni Valdez sa sayang pag-atindir sa pag-alansar kan Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program asin na payout kang ayuda sa nanom kan tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers utupad program kan Department of Labor and Employment ang sinabitang Agriculture Convergence Event gidibo sa Tiaong Convention Center kung saan halos 4,000 na mga parauma at naduhulan ng ayuda sa nanom kan tupad na program. Tinawando ni Romales na importanteng maamindra ng RTL yan tagani magparagos ang suporta sa mga lokal na parauma asin maportiran ang mga konsumidor laban sa halanggaw na presyo kang bagas. Dagdag pa ang House Speaker kay puan may balik ang mandato ka National Food Authority na makapagpabakal ng baratong bagas sa publiko. Sinabi ni Romandes ang lalapat ng reforma sa Rice Tarification Law, kritikal na lakdang para masiguro ang seguridad sa pagkakan kang intero nasyon asin magpabaskog sa kabuhayan kan mga parauma. Mientras tanto, nagsumidir na si Bamban Mayor Alice Go ng clarification letter sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Palasyo Malacanang. Sa surat na naka-address kay Executive Secretary Lucas Bersamin na human chairperson kan PAOCC, isinubiter ka mga abogado ni Go sa Records Office kan Palasyo. Laman kan surat ang paglinaw kan alkalde na bayong bertohan ang mga akusasyon sa iya na pagkakainbelto sa money laundering, human trafficking, kidnapping at sinumapang krimen na may koneksyon sa Baofu Land Development Incorporated na Sinpogo Operation sa Bamban. Inagad kang kampo ni Mayor Go sa PAOCC na magkunusin ng maigot na investigasyon na sinpatas kumpiyansa ang alkalde na kung mabubusisi na maray ang informasyon, mapatulayan na mayo siyang pag-aaram sa gamos na akusasyon laban sa iya. Siniguro man gani, preparado siya makipagtabangan sa anuman na proseso kang investigasyon asin magtaw ng anuman na kinakaipo na dokumento o testimonya para malinig ang sayang pangaran. Pinagpigdigaran pa maniguo ang mga akusasyon laban sa iya. Dagdag pa kani, bilang sarong alkalde, kansarong panumaan, makusubot automatiko na siya impulto sa anuman na illegal na aktibidad. Sa ibang bareta, matapos na pasaring si Senador Bongo, sinumbag ni Davao City Mayor Basti Duterte kung pigwalat naman ang sindakan senador at normalmente sa ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Matanda sa ginibong Maisugrali sa Angeles City sa Pampanga kanang talikod na Lunes, kinawando ni Baste na kung alam sa naman subot niyang day matindog asin mataram sigo para sa mga Dabawinyo. Dahil niya na inipig suportaran kanang talikod na eleksyon. Sinabi pa kang alkalde na mas bilib pasubot siya kay Ontiveros kaysa kikiho, ulit na consistent ang erot na
bilang na oposisyon ng administrasyon, asin day man lamang natatakot. Mientras tanto, matapos na nasambit ng mga palayog laban sa senador sa sarong entrevista, na ipinalawas silapot si Basti kung sa linya kung pigwalat naman agad sila ni Go o pigwalat naman pig-abandono na ni Go si dating Presidente Duterte. Sabi ka na aki kan dating Presidente asin Mayor kan Davao posible ulit amayo subod makaaram kung anong masunod na mangyari pag-abot sa politika. Matala nag-service sigo na sarong Dabawenyo bilang Special Assistant to the President, Secretary sa Administrasyong Duterte. Alas 5:25 ang oras natin ngayon. Bayo pa na resibiling anuman ang report ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung iguanang parasirang naristar kasunod kan deklarasyon nin unilateral fishing ban kan China sa West Philippine Sea. Sinabi ni B5 spokesperson Nazario Briguera na kung iguanang parasirang maharas o maaristar kan China, konsiderado ng panibagong pagpainit as in pagbalga kan China sa international law, particularmente ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Siguro saya paragos na madakupling sila sa West Philippine Sea ang mga parasilang Pilipino na parte kan exclusive economic zone dahil masubot binibisto ka nasyon ang deklarasyon ni kan nasyon na China. Pagabot man sa produksyon kan sara, sinabi kan BIFAR na kulang kontribusyon kan WPS sa fisheries sector siniman dahil apektado ang unilateral declaration kan China. Alas 5:26 na ang oras kundan sa Pilipinas, mga tugang. Iganaw man matatapos ang taon 2024, may mas salangkaw na rice stock inventory ng Pilipinas sa ibong ka mga angat darakang El Nino asin La Nina phenomena. Inisabi kan Department of Agriculture. Sigun ki the Assistant Secretary for Operations, Unicols Manalo, masalangkaw ang end 2024 rice stock inventory kumpara sa 1.9 million metric tons rice stock sa good Disyembre taon 2023. Mientras tanto, sa good Mayo kan presenteng taon, mantenido ang kabilugan na rice stocks kan Pilipinas sa 2.08 million metric tons, masalangkaw nin 10.3% year on year. Sa good kaning erot na kwarte, naguluwas sa datos kang Philippine Statistic Authority na nagwabang palay output ning 1.96% sa 4.69 million metric tons pagkali sa 4.78 million metric tons sa parehong panahon kalagtalikod na taon ng huli sa El Nino. Sabi pa ni Manalo, mamantiniron kan DA ang 20.44 million metric tons pare harvest goal para sa presenteng taon. Sigun saya, mabilog ang ahensya ng Climate Smart Map of Rice Areas na maapektuhan kan more destructive La Nina. Sinasabit man ang masalangkaw na pigilaw man na rice tax sa nahiling na masalangkaw na importasyon ng Pilipinas ngayon na taon, uliman sa pagbabak ang import tariff rate sa 15% sa good 2028. Sa kalkulasyon kay United States Department of Agriculture sa June 2024 grain report, kani pigilaw man na maimportar ang Pilipinas ng 4.6 million metric tons ngayon na taon. Sabi ni D. Assistant Secretary and Spokesperson Adnel de Mesa, nakapag-importar na ang Pilipinas ng 2.2 million metric tons sa kaning Hunyo taon 2024. Ini ang kakabuli Network News. Oras ko matugang alas 5:29 na po ng pag-aaga. Papanagos po at yan mga bareta sa Kakampi Network News. Kabanan po ang mga report dahil sa mga pag-iribig nato sa luwas. Ngunyan pong aldaw na Biyerkules, 19 na po kampunan na Hunyo taon 2024. Oy, tapos na silong weekend na. Lalo po sa mga taga-naga na na-extend kasugma silong weekend na huli kan charter anniversary. Tapos na, balik na sa trabaho. So may mga trabaho, ngunyan pong normal na ang aldaw. Working days. Tapos na po si mga long weekend, si mga laskwat sa kung kalagtalikod na Sabado. Ulikan na deklarasyon na holiday ang Lunes
interong Pilipinas asin kasugmang Martes sa Naga City sana. Katakod ko sa ilang charter anniversary. Kita po panagos na ang tabayanan sa 99.9 WEBFM Kamsur dyan po sa Lingkuran area. Good morning sa mga parantabi naman dyan sa partido sa paikan 99.3 KM Kakampi Partido. Asin sa mga nag-antabay ngunyan sa Baywas na signal kan 91.9 BBS FM Halipod Digdi sa Siyudad Ganaga. Babalik ang Network News at yan Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tubanas, labas, kakampi mo. sa Kakampi Network News. Tubanas, labas, kakampi mo. Kinumpirmar ng Department of Migrant Workers na nasa salbado ng kondisyon ang dalawang Pilipino na nasa ICU sa ospital sa Kuwait matapos ang kasulo sa saindang iniistara na edipisyo Duman. Sigun sa DMW, naibalyo na sa regular room ang duwang overseas Filipino workers. Siniguro pa man kang ahensya ang paragos na pagtutok kan sa mga tauhan sa kondisyong kan duwang Pilipino. Erta man na iuli ka suugma ang bangkay kan tulong OFW na gadan sa kasulo sa residential building Duman sa nasyon kang Kuwait. Kinumpirmar kasugma ang Department of Justice na natapos na ang extradition hearing ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Timor-Leste. Asubing kilauman ang paborable desisyon para sa pagbabalik sa Pilipinas. Sigun sa DOJ, ang Timor-Leste Central Authority asing kampo ni Teves tinauman ng panahon na magsubitir kang kanya-kanyang memorandum position papers na nagsasabi kan sa inang mga argumento asim posisyon. Kay puan na bainot na magsangat ng memorandum position papers ang lado kan Timor-Leste asin susundan kapag susundan kang kampo ni Teves. Pagkatapos na makapagsakat kan ang mag-ibong dalado, may 5 aldaw man ang Court of Appeals kan Timor-Leste para magpaluwas ng desisyon. Piginaw man desisyon mangyari bago ang katapusan kang Hunyo. Nagtutubod man ang DOJ na mapabor ang Court of Appeals kan Silambitan Nasyon, partikularmente ang mga testigo kan DOJ, epektibong nalabanan ang mga argumentong isinangat kang kampo ni Teves. Pinaginumdum ni dating Health Secretary as in House Deputy Majority Leader Janet Garin ang publiko na ang sining labuyo day bulong para sa dengue asin pinatalino ng publiko na day magtubod sa mga post sa social media na makumbase sa sarong pag-aadal. Ginibo ka na kongresista ang pahayag matapos magwarak sa malbebang online platform na ang sining labuyo kayang bulungon ang dengue na pinigran kan Department of Health. Sinabi ni Garin, posibleng marketing strategy para magbenta sa publiko. Piglino pa kang kongresista na ang tawa-tawa asin virgin coconut oil bako man bulong para sa dengue. Sigun saya, igwasa naman ining antiviral properties na magatabang sa rong dengue patient. Tinawandong panigarin, dapat maging mapagbusisi ang publiko or na sa mga online post. Sabi panigarin, mayong bulong ang dengue, hulita ini sa rong self-limiting illness, but sabiyon, naunoy na nawawara sa laog din saro sa duwang simana asing kritikal ang inot na simana kani. Inabiso ang pamangkang kongresista ang publiko na magparainom sa laning kadako na tubig oras igwang kalintura lalo na kung igwang sintomas kan dengue dapat mantrinong hydrated asin tulos magpasiring sa doktor asin magpakonsulta oras na maglala ang sintomas. Igrekomendar kan Department of Justice ang pagasangat ng kaso laban sa sarong residente kan Saragossa, Nueva Ecija, huli subot sa pagbabakal ng sexual abuse asin exploitation material sa online buyers. Sigun sa DOJ resolution, may petsang Mayo 7 ngunyan na taon, sarong nangangaran Benz Ortiliano Lee ang nagbalga sa Republic Act No. 11930 ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children as in Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Nagugat ang kaso sa impormasyon na resibi ka National Bureau of Investigation dapit sa pagpabakal nili ning explicit videos as in mga litrato kan mga homeless na lalaki
sa pagiling online platform na Telegram. Sabay ka sarong undercover agent, nakipagkoordinar ang NBI kili na naghagad ng 499 pesos karibay kan lifetime access sa sayang account na nagalaman ng lampas sa 200 na uncensored content. Nagparwas ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court Branch 4 asin matapos ang operasyon na kumpiskar ang mobile phones hali-kili. Sabi kan DOJ, igwa sila ni mga video nin pakipagsek sa sarong grade 9 student baging iba pang individual sa sayang cellphone na may level na bagets asin bata. Nasabit kan DOJ, nagsayuma sila sa sayang diretso sa preliminary investigation ulita tulos na isubiter ang case for resolution. Tinawan doon man ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang commitment kang gobyerno protehiran ang mga huberes hali sa mga online exploitation. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 5:45 ang oras yatong ngunyan. Sa iba pang bareta hali sa lawas, 59 anyos gadan kan babudalan ng kotse dyan sa Manuan kan Magaraw, Camarines Sur. Balita ngayon hali kay Junel Cuba. Junel. Gadaan ang sarong 59 anyos na lalaki na nangangalakal kan ini ada mabudalan ni kotse dyan sa Manuan kan Magaraw, Camarines Sur. Segunda sa report kan mga miyembros kan Philippine National Police, ada 59 anyos na lalaki ang nangangalakal asinda ini lunad kana sa iyang padyak kan aksidenteng bungguan kana sarong kotse dyan sa barangay kanda Santo Tomas, Magaraw, Camarines Sur. Bandang alas 3 nin amay din pagkagat kanda sugma. Pauli na kutana ada piktipa sa pagkulikta kanda mga batbat buti asin manda mga basura na sa iya mismo nga ipapabakal alagad digdiya na budalan ana nasambit ng biktima kan kotse asinda nabari ana sa iyang tamay ada biktima tulos manda isinugod sa ospital alagad ini ada deklarang dead on arrival kana attending physician dyan sa parte mismo kan Bicol Medical Center and 19 anyos na iyo ang nagmamaniho kan Mitsubishi Mirage at sinasabing subuot daikadi nailing ang padyak kan biktima asin pag-abot sa pinangyarihan kan aksidente na mayo man subuot ninda ilaw sa lugar kung kaya digdi nabudalan kani ada sinambit ng padyak na lunad ang mga ngalakal na 59 anyos and driver kan kotse nakainom kan imbestigaran kan mga miyembros kan PNP nakakulong na siyang unyad sa hifatura kan pulisya asin sa ngataning kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, Kakampi mo. Inaugurasyon ka bagong Naga City Police Office Station 2 sa Almeida Highway, gigibon ngunyan. Wawala ta na istasyon sa Rotonda, bubuktakan manggararay di mga personalis kan PNP. Report na yan, hali kay Michael Garcia. Gigibon ngunyan daw ang blessing in inauguration kan bagong Station 2 ka Naga City Police Office na makukuha sa Almeida Highway. Sa katunayan, kasugma pinanginutan ni Police Colonel Erwin Rebellion ng ocular inspection kay ba ng NCPO officials. Ikinaugma kang pamayo kang pulisya sa Naga ang bagong location kang Station 2 ulit a conducive may quarters asin nagtutubod na mapapadali ang response time kan mga operatiba. Enot ng sinabi ni Rebellion sa mga personahes kan Station 2 na pangatamana ng bagong opisina sa pagikan tultul na serbisyo asin dobling higos. Mientras tanto sapot kung ano man ang mangyayari sa dating istasyon sa Rotonda, sinabi ka City Director na bubugtakan ng girari ninda ng mga personahes ang dating Station 2. Ang magiging obheto na dyan sa Rotonda iyon pagmanihar kan flow kan trapiko sa lugar asin maging dagdag pwersa sa responde kung igwaning operasyon danganing emerhensya. Sa aga gigibuon na okasyon magiging bisita ang Regional Director ng PNP Bicol na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Alas 5:49 ng oras gulyan o 11 minutos na lang antes magalas 6 nin pagka-morning. Tinawando ni Congressman Edsel Lagman ng Albay na day babalgahon kang propestong absolute divorce law. Ang pagiging sagrado kang kasal kundi isasalbar kani ang mga pigmawal tratong agom halis sa gadanang relasyon. Ipinaliwanag ni Lagman na ang kasal sa social union o legal na kontrata sa pagkuntaran kan sa lalaki sa babae para sa idang pagkaminuutan. Sinabi ni Lagman na ang propestong divorce law na maraot sa sarong kasal, hulitaan nagraraot sa kasal, yuan pagrelasyon sa iba, pag-abandonar, bilensya asin mga siring na insidente. Sigun pa sa kongresista, ang kasal para sa mga Pilipino sarong maugmang aldaw nin pagpun kan sarong pamilya alagad sa nagkapera na higing saro subot ining bangungot. Sabi pa ni Lagman na man binabawalan kang konstitusyon ang Kongreso na magpasar ning divorce law. Guilty ang sentensya kan Caloocan City Regional Trial Court sa 4 na pulis na imbulto sa pagadan sa mag-awa kan nagtalugod na 2016. 10 taon ng kulong ang kakahampangon ni Police Master Sergeant Virgilio Cervantes, Police Corporals Arnel de Guzman, Johnston Alacre asin Argimio Suguros Jr. huli sa kasong homicide. Apura pa ini sa 400,000 pesos na mabayaran nila bilang danyos na sa nawalat na pamilya kan mga biktima. Basado sa official record, sinakyada kang 4 na miyembro kang Caloocan Police ang residensya Linda Luis Bonifacio asin aki galing si Gabriel kan September 15 taon 2016 bilang parte kan Oplantukang sa kasagsagan kang kampanya kontra illegal na droga. Sigun man kay Mary Ann Domingo, nagload pa ang sayang agom na si Luis sa mga pulis mentras nakatutok ang baril sa sayang payo. Mentras tanto, piga butong man subot sinda asin iba pa mga partidaryos palawas ni ngarong asin dinala sa sarong ban kan badaw kang putok ang baril halis sa laog kan sa indang residensya. Sinasabing nanlaban subot ang rason kan mga pulis kaya binadil ang mga ba. Matapos ang insidente inireklamo ang mga pulis ning murder alagad ibinaba ini sa kasong homicide. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Iba pang report sa luwas, 31 anyos, arestado huli sa illegal na droga dyan sa Kabaligan, Camarines Sur. Balikantang report halik kay Junel Cuba. Junel. Dakop ang sarong 31 anyos na lalaki matapos na di at mapasairarom sa drug bypass operation kan mga miyembros kan da Philippine National Police dyan sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Pinanginutan mismo kan tropa kan drug enforcement unit kan Kamaligan Municipal Police Station at pag-aresto sa suspect kan sa zona 6 sa Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur alas 11:46 nin pagka-utok kan sudma. And suspect na bisto sa alias na Tian 31 anyos mayagum kan zona 6 Marupit, Kamaligan, Camarines Sur. Iyo ang naging subject kan na mga autoridad kung sa inda sarong miyembro kan na NDEU ang nagsagin-sagin na pusher buyer puminikal nin sarong plastic sachet na may laog in shabu sa kantidad na 500 pesos. Matapos kayan sa kana pinagramalan ang suspect sa pagrekisa sa iyang pulsa sa laogan na sa iyang pantalon na nakuha ang dua pang pidasong plastic sachet na may laog nin shabu asin yaon man nakuha ang kantidad na 500 pesos na iyo ang ginamit sa drug bypass operation. Anasambit ng suspect baguan sa pagpapakal kan ipinagpapangalad na droga dyan sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Ini nakakulong na ngunyan na asid pipreparar na kan mga miyembros kan PNP ang pagsampa nin kaso sa suspetsado sa Provincial Prosecutor's Office ngunya na pagkaaga. Ang suspect ipapasairarom sa pagsampa kan kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 nakakulong sa Kamaligan
Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 5 minutos na lang antas mag-alas 6 ng pag-aga. Duman sa Negros Occidental na hampang sa kasong arson asalon janitor matapos na magluwas sa pulisya asin nag-ako sa ginibong pagsulo sa eskwelahan na sayang pigtrabahohan kan maaraman na pigasisentisya sa trabaho na ikinadamay kang harong kan alkalde kan San Carlos City, Negros Occidental. Binisto kan San Carlos City Police ang suspect na si Richo Cabales, 58 anyos. Sigun ki San Carlos Police Lieutenant Colonel Nasir Kanha, naanggot na maray si Cabales. Kan maaraman at tinanggal na siya bilang janitor sa pagkatrabahoan na Daisy's ABC School na epektibo kan Hunyo 15 matapos siya madakop na nagisigarilyo subot sa laog kang campus. Uli kani, kang Hunyo 14 nagbakal ng gasolina ang suspect asin ibinugtak sa stockroom kang eskwelahan saka sinubsuban gamit ang may sulong kandila. Sa mga nakuha ang video sa social media, marikas na nagkuriat ang kasulo asin natumtum ang bilog na eskwelahan kung saan bayong nagilibo ang mga nagresponding bumbero sa lugar. Nadamay man na kinakaning kanayo ang ancestral house ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo na bayo sa yung istaran kan mangyaring insidente asin baging ang historic business building na pagrugaring man ka sa Inglodo sa kataid kan nasambit ang eskwelahan sa Ilagan Street. Matapos ang mga infernong kasulo, nagsuko ang suspect kan makonsensya subot asin inako sa mga otoridad ang ginibo niyang krimen asin rason kung tano sinulo. Sa iba palitales ka mga baratan niya tungkol yan, formal nang pinirmahan kang Commission on Higher Education asin sarong Bistadong Pharmaceutical Foundation asang kasunduan. Katuyong ang kasunduan na makapagtaon ng guidance counselors, health staff as student leaders sa mga universities and colleges taganing itaas ang pagkaaram asin mga tabang na maiwasan ang mga kaso ng paghugot o pag-suicide. Sigung kitid Chief Prospero de Vera, ang mga school administrator asin mga faculty member, ibabali man sa training para man sa suicide prevention. Paliwanag de Vera, makatabang init tagaling baging sarong epektibong gatekeepers sa mga eskwelahan. Ini sa pagi kang proper identification asin iba pang paagi. Sa sarong pagkaadal kan 2021, ang University of the Philippines Population Institute nagpailing na 20% ka mga homeless na Pilipino nag-iisip na maghugot. Sigun ba sa Department of Education, 404 mga estudyante nagadan huliman sa pagpatimasang o pag-suicide kang school year 2021-2022 sa good 2,147 man ang nagpurbar na magpakagadan kan sinambit ng panahon. Nagsubiter na si Senador Robin Padilla ng resolusyon na may katuyan imbisigaran ka Senado ang nangyaring operasyon kang pulisya sa compound kang Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para iserbi ang arrest warrants ni Pastor Apollo Kibuloy asin limang iba pa. Sa sarong resolusyon na sinangat ni Padilla kasugma, sinambit kan Senador ang nangyari kan Hunyo 10 taon 2024 kung saan lampas sa sangkatos na operatiba kan PNP, kabaling Special Action Force as in Criminal Investigation and Detection Group. Ang nagsakyada sa KOJC compounds kabali ang saro sa Buhangin, Davao City as in Prayer of Glory Mountain sa Barangay Tabayong. Sigung Kibarilya, igwasabot mga miyembro kang KOJC ang makakapagpatunay na naggamit ng puwersa ang mga pulis. Nasabit pa mga senador. Ang naging payag na ipananalo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na administrator kan mga pag-urugaring kang KOJC na ang sinambit ng raid kang pulisya pagbalga sumot sa lay. Mientras tanto, sinabit pa mga senador sa sinambit ng resolusyon ang mga nainot na insidente kung saan naggamit subot ng excessive force ang PNP sa pag-serbi ng warrant. Katakot gani, tinawando ni Padilla na may responsibilidad ng pulisya na protirahan ang diretsong bantaw dawa sa pag-serbi ng mga warrants. Ipinahayag ang Department of Foreign Affairs na dahil pa kanina nakukumpirmar ang pagkagadan ka sa Filipino seafarer sa pag-atake kang Houthi rebels
kang Yemen karang talikod na semana sa sarong bulk cargo carrier sa Red Sea. Sa sarong pahayag, sinabi ni DFP Undersecretary Eduardo de Vega, danay pa rin na makumpirmar ang pagkagadan sa good na ininahiling ang bangkay ka na Pilipino. Ipinahayag niya na paglawang buhay pa ang nawawarang seafarers. Piga report enot kang kanmiya na basado sa National Security Council spokesperson na si John Kirby. Ang pagkaganang kang Pilipino sailor halis sa MV Tutor sarong Liberian flag Greek on ship. Sabi kang AP report na binaha ang MV Tutor asin inabandonan matapos tamaan ng sea drone kalang talikod ng Biyerkules. Karing weekend, sinabi kang Department of Migrant Workers na 21 sa 22 na Pilipinong tripulante kang barkong inatake kang Houthi Rivers sa Red Sea and Naiselbar. Nakaramot-nawa sila sa Pilipinas kang Lunes. Kinunidar kang Pilipinas sa pahay kang DFA ang pagkatake asin nangapudan sa mga biyembro kang United Nations na protehiran ang diretsong pangtao kan mga seafarers. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, bareta pa mag-rari sa Senado Nasional. Gustong mabusisi ni Axia East Party List Representative Erwin Tulfo ang proseso sa pagkataon ng mga dokumento sa mga dayuhan kasunod kang pagdagsa ka mga Chinese national sa Pilipinas. Tiganaw man ay sa nga titulpo ang resolusyon para maimbisikiran sa Kamara ang pagkataon ng Special Resident Retirees Visas as in Special Investors Residence Visa siriban anday tulos pagpaparehistro nin kamundagan. Nasabit kang kongresista na basado sa datos halis sa Philippine Retirement Authority. May 79,000 na foreign retirees sa Pilipinas asin lampas 30,000 sa sainda mga Chinese national. Kakapi Network News. Network News. Ang oras na kunya matugang 2 minutos makalampas ang oras na alas 6 ng pagkaaga. Babalik kita dyan, kay barata po ang mga report, mga bareta halis sa mga kakamping radyo sa Ringgonada, sa bayagan DWEB-FM Kamsur, mga bareta halis sa KM Kakampi Partido, asin mga bareta ang tinipon kan makapagriban niya ito dyan sa BBS-FM sa Naga City. Sa mga bareta sa Kakampi Network News, ngunyang pong Biyerkules, June 19, 2024. Babalik kami at dyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. BFF Radyo Ringgonada Kampibo Network News. Abalos June sa detalyes kan mga barata halidig sa DWB Kamsuran radyong kaibigan na nakakampi mo pa sa nung dakulang papel anay tao kay Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva kan lokal gobyerno kan Ciudad de Neriga hali sa Regional Peace and Order Council Region 5. Ini matapos na kanakalis na Hunyo 14, 2024 sarong pagtitripon kan Regional Peace and Order Council Region 5 na gilibo sa paginin Zoom teleconferencing para man sa pagpili kan magiging representante kan mga component cities kan Regional Peace and Order Council number 5 basado sa Executive Order number 773 na ang katuyuhan ma-reorganize ang Peace and Order Council para sa mas epektibong paggobernar. Sa anom na component cities, digdi sa enterong Kabikulan, si Iriga City Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva ang napili na yun maging representante sa Regional Peace and Order Council number 5. Asin ang pagkakapili kay Mayor Rex Oliva sa siring na posisyon sa rong dakulang onra. Asin pribileyo bago sa nang salkali kundi para sa enterong siyudad din Iriga. Ang Tabaco City Mayor na si Cielo Crisel Lagman Luistro, iyon ang napili bilang sayang alternate representative. Ang nasabi ng pagtitripon, pinag-organisar kan Regional Peace and Order Council number 5 sa liderato ni Attorney Arnaldo Escobar Jr. Seso, ang Regional Director kan Department of Interior and Local Government sa Kabikulan. Ang nasabi ng aktibidad minatong doon sa importansya kinapod na regional collaboration para man sa pagkagawanin salbado siguradong kapalibutan sa gabos sa mga taga Bicol o taga Rion 5. DWEB-FM Radyo Ringgonada Kampibo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, dagos ang gigibuhon na legislative inquiry kan sanggunang panglusod kan siyudad ni Iriga sa liderato ni Vice Mayor
Edsel Serrado ni Mawat para man hanapon ang katotohan dapat sa sasabing 38 milyones pesos na fertilizer funds kam na kung sayin imbelto ang tulong mga suppliers asin iba pa nga personalidad. Sa report hali mismo sa opisina ni Vice Mayor Di Mawat, imbitadong niyan ang tulong gayong mga representantes kana sabi ng mga suppliers na kung sayin ang mga ini Yusinda Miss Rosemary Ordonez, ang Corporate Secretary kan GRIPA na nakabase sa Ginamatan Albay. Kay banan si Miss Romela Fabula, ang may sarili proprietor kan Opolenyo Adventures kan Kabalik Albay, asin sarong Taganaga si Mr. Vicentes Averilla Jr., ang may sarili proprietor kan JSJ Enterprise na yaon sa Barangay Tinago sa siyudad ni Naga. Magiganumduman na sa record kana sabi ng Legislative Inquiry ang Greenfield Producers and Agroforest Assistance Association nakagibo ng 11 transaksyon sa dating administrasyon ni dating alkalde Madrid Robel Filor na nagkakandidad 23,394,556 pesos. Mantang ang Opulento Agriventures nagkaigawan ng 5 transaksyon sa kantidad na 7,610,228 pesos asin anong na transaksyon man ang naginibukan JSGA Enterprises sa kantidad na 7,775,841. Sa impormasyong nakabot sa DWB Kamsur, unikong ang nag-ako kan imbitasyon iyo ang Corporate Secretary kang GRIPA na si Rosemary Ordonez, mantang sinda Romela Fabula kan Opulento asin Vicenta Abrilla kan JSGA ang sinasabing nagsayumang akuon ang nasabi ng imbitasyon sa senda para mag-aparecer sa gigibo na Legislative Inquiry ngunya na aga alas 9 sa sanggunang panglunsod. Ninhuli kani sigun kay Mayor o kay Vice Mayor Edsel Serrano Mawat sa oras na magtunga ang nasabi ng duwang mga kontratista ang mga ini iiba sa kasong isasangat sa ombudsman. Kay banan man sa mga imbitado at yan, yung si Engineer Janice B. Orsiga, ang dating city agriculturist kan lokal gobyerno kan siyudad ng Iriga Kaito, Engineer Eddie Belmonte, ang kan city engineer's office, at si Mr. Benjamin D. Gonzales, ang konsultan kan lokal gobyerno kan siyudad ng Iriga. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampibo Network News. Yang tabi yun ng mga barata halidi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Beno de Sena. Good morning. Thank you very much. Pagkali naman sa Rinconada, isunod yato mga baretang tinipon kan KM Kakampi Partido. Partido, go ahead. Nilo, si Marjorie Frank Sotero kan KM Kakampi Partido. Frank, go ahead. Tunyi ng mga baratang tinaripon gikandigdi sa partido area. May resulta ng investigasyon kan Departamento de Edukasyon sa Rion 5 may koneksyon sa nangyaring brulyada sa kawat na football sa pangultanan kan delegasyon kan siyudad kan Naga asin siyudad kan Masbate durante kan palarong Bicol kunya na taon na ginibo naman sa siyudad kan Legazpi sa probinsya kan Albay. Ilan bagi na pinagkumpirma ni Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Sigon sa nasambitan ng opisyal na tapos na asin ang pinagkukonduktang suway na investigasyon dapit sa nasambitan ng insidente. Alagad sa kunyan, yaon pa ni sa legal department kan ahensya. Asin hinahaman pa ang pinal na desisyon bilang sarong dokumento. O beto kay nina, batawanan asin magamit ang tabag legal na basehan sa pagpapaluwas kan resulta sin desisyon na kabalinan penalidad na pwedeng iimponer sa nasambitan ng investigasyon. Uyan ang tingog ni Regional Director Gilbert Sadsad. Sir? Igwa na kami, kundi pigpapagibo ko pa sa legal ang decision, dahil ko muna iluluwas ta abo ko ma-preempt ang samuyang iluluwas na decision. Pag-abot kaya sa paggibo ng mga decision after the investigation, pigpapasa ko yan sa legal tabi SM Pang. Tangani man na sinda mag-research kang mga basis, kang mga legal basis na sa indang gagamiton sa pagtao kang penalty o kung ano man ang magiging decision kang opisina. Definitely, igot kita. Parte ka mga naging payag kan Regional Director kan DepEd sa Bicol Region sa pag-ulay kan KM Kakampi Partido. Yan, trastanta sa hataw kan mga barat nagikan sa mga pag-iribang mga radyo patrol reporters sarong babaeng pinagtutubutan ng miyembro kan mga rebelting grupo, voluntary nag-surrender sa Presentasyon Municipal Police Station, Titalias, Canbarata. Rene Aureliosa,
Larong babaeng miyembro ka na komunista terrorist grupo sa rarong ka na regional unit na guerrilla sa pamamayon ani ka daw voluntaryo na gasolindel sa patura ka na pulisya panuhaan ka na presentasyon ka marinesur voluntad na gasolindel ang sarong babaeng miyembro ka na communist terrorist grupo asin na ulok sa butman na pinag-resibi ka na PNP presentasyon sa pamamayon ni Police Captain Mark Navarro sa Espanya acting at chief of police katuwangan na 3rd Infantry Battalion ka 9th Infantry Division Provincial Intelligence Unit kang Camarinesor na Police sa Provincial Office Serigman Camarinesor 2nd Provincial Mobile Force Company sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey C. Apunaga First Commander duman sa Purok 5 Barangay Santa Maria Presentasyon Camarinesor kan Sudma oras alas 8:30 nin pagkaga ang nasambit ng miyembro ka na o ang nasambit ng surrendery ang pinagkabisto sa alias na Kabadrin o Abi 24 anyos ang edad na daraga asin residente kang barangay Kimpahuy, Lagunoy, Camarinesur kasabay man kan sa pagbabalik loob sa gobyerno iyo ang voluntad ba na pinag-surrender niya ang sarong unit ng kalibre 45 na ikwanin na 5 pala sintarong magazine Tanto ang presentasyon municipal na police station ang panagusman sa pag-inkaminar kanipapan mga miyembro kanda UP People's Army na voluntad na mag-surrender asin makipagtabangan sa mga programa kang gobyerno para maitanos ang saigdan mga kanan para sa Kakampi Network News. Rene Orellosa. Mientras tanto, opisina kan COMELEC sa Banuan kan Lagunoy nagpapadagos sa pagkondukta din satellite registration. Detalles kan Barata, Dads Prado. Ipinahayag ni Mr. Arnel Añenuevo, ang election officer ka na COMELEC sa Banuan kan Lagunoy sa programa ng Birada Kasudmang Pagkaga. Napadagos ang trendang pagkakondisyon na satellite registration sa mga barangay kan sinabit ng Banuan. Asing yun na aldaw ng Miyerkules naka-schedule ang satellite registration sa Barangay del Carmen sa North Coastal kan Lagunoy. Sigun sa iya, bali sarot na sa ng barangay, anday na pagkakondisyonan kan satellite registration kaya kaaging mga bulan. Asin pagkatapos, duman sigun nga kay Mr. Añenuevo, sinda makonsentar na sa poblasyon, asin sa mainland, dinulitaan satellite registration, tinutugutan na sana sa buot sinda na magkakondisyon kayo ni hanggang sa bulan kan Agosto na sana. Alagad ang butol sa registration, aral daw, gigibon sa indang opisina, asin ni magpapadagos hanggang sa bulan kan na September. Pinaginaw pa man kan sinabit ng election officer na kung sinda nagkakondisyon ng satellite registration, sarado ang sa indang opisina sa munisipyo, inuli ka sa nasubot ang sa indang server. Minatao man da sinda ni na notisya, kaya pasabot sa indang bulletin board, na mayo sa indang laog, daw ng unyanal daw, ninulit ka na sa barangay sinda. Pinaliwanag pa man ni Mr. Añenuevo na kung sindayaon sa barangay, partikular na sa Barangay del Carmen, itong pagtaraid na barangay kung igwadabot na magaparistro, pili na sinda na magaparistro para mabawasan, ang sa indang gastos na dahil na mapusiling pa sa poblasyon. Apirakan Barangay del Carmen sa North Coast, taligwa pasibot ni natatada na durod ako lang barangay, ang dahil na konduktahan ni na satellite registration, ini ang barangay Balaton, asin in nakatalaan sa bulang kan Hulyo. Pinaliwanag pa man kan sinabi ng election officer na sa mga transaksyon sa mga satellite registration, para man ang ginigibang transaksyon sa opisina mismo kan COMELEC, lalo na pag-abot sa mga koreksyon, niulit adakol sa bot ng mga nagkaargom na dahil maipakorek ang sa indang mga datos, nilutaan distansya, mga gastos sa sinaabala pa sa lado ninda, kaya sa indang ginadara, ang sa indang laptop para gabos na transaksyon, mailaog gabos, arog ka na koreksyon, change of status, asin man reactivation. Kana kaaging bulan, nagpadala naman sa basinda ng surat individual sa mga butante, asin sa enda naman na hinali sa listahan itong mga dae nakapag-boto na magkasunod na 2 beses sa mga nakaaging eleksyon. Idinagdag pa ni Mr. Añenuevo na kung gusto pa man, ninda na liwat na makapagboto bukas daan sa indang opisina para sila makapag-apply ng reactivation. Sa ultimo, nangapunan man si Mr. Añenuevo sa mga dahi pa nakapag-hurar na magpasirig na sa indang opisina maglaranin na valid ID o ano man na pagkakabistan kan sa indang sadiri asin dahi na magpaabot pa sa bulan kan September, tanganing dahi magsurusuan pa sa indang opisina. Dagdag na barita sa lado lokala para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, Kakampi mo. Sa ultimong dispatcho kan Barata sarong sibanang libreng medical and dental vision kan gobyerno probinsyal
sa mga barangay sa North Lagunoy. Nagpapadagos detalles ni Loriana. Nagpapadagos-dagos ang ginigibong libreng medical assignment dental mission ng gobyerno provincial sa pahagang kapuerte medical services sa mga barangay sa North Coastal Cambanwaan ni Lagunoy, Camarines Sur. Susug sa informasyon gikan sa opisina ni punong barangay Bibot Bunas in Mangkian Timbuan, Lagunoy. Nasa pangtulungan daw niyan ang sarong simanang medical and dental mission asin ginigibong niya na daw sa barangay kan Manggugon kung saan ginato sa mga residentes kan sinambit ng barangay ang piglalauman na maaprobitsar kan libreng check-up, libreng bulong asin vitamina, siring man libreng gabot ni Nipon na sinibapa. Sigun ti punong barangay Bibot Bunas, dakulang bagay ini kasintabang ang sinambit ng programa bako sana sa mga POs asin kapos ng mga pamilya sa sinambit ng mga barangay. Imbes para sa gabos sa mga konsultentes kaya na North Lagunoy, ninulita bibihira subuot daan araw kain ng pagkakataon na pinagtutuyo sinda kan mga doktor, nurses asin iba pa uli kaharayo sinda sa kasentuan asin na mga barangay digdi talagang pinagtutuyo sa paagi nila mga bangka. Mientras tanto na inat kani kaya nakaging Lunes ginibuman sa barangay Himanag ang kaparehong programa sa ugma sa barangay Sipako, sa aga sa barangay Balaton, sa maabot man na Biyernes sa barangay Kanggibaoy sa pagkaaga asin San Isidro sa pagkahapon. Sa aldaw na Sabado ini gigibuhon sa barangay Mapid asin sa ultimo aldaw nin Domingo sa barangay Candil Carmen. Uli kay ni liwat na pinagpasalamatan ni punong barangay Bibot Bunas sinda Governor Luigi Villaparte asin man Second District Congressman Elry Villaparte. Uli man kan paragos-dagos ng suporta asin pagdara ng mga programa asin mga proyekto sa saindang banwaan, partikularmente sa saiyang mga kahimanwa. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Marinaga. Kakamping Jun, yan ang mga baratang tinaripon gikandigdi sa Partido Area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. Kakampi mo. Alas 6:25 ang oras sa atong dyan. Pagano sa partido, o yan ang mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Kaya mga trabaho si Junel Cuba. Junel! BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi Kamping Jun. O yan ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nagpapadagos kunyan ang pagpaparestro kan mga kwalipikadong butante sa Commission on Election Committee Office digdi sa laog kan Siyudad Canaga kan bulan kan Pebrero asin bulan kan Marso egwanan nin 4 mil ang nakapagparestro asin kan bulan nin Abril sagkod bulan nin Hunyo egwaman nin naabuton sa 3,000 na mga butante ang nakapagparestro kaya uminabot na sa 7,000 ngunyan ang nakapagparestro sa sendang opisina siringman egwanin 10,000 400 na mga deactivated na mga butante sa saindang talaan. Piglinaw ni Abogado Maiko Julia ang COMELEC Registrar kan Siyudad Canaga ang ibang mga regularidad sa pagsumiter kan pig-apod na Certificate of Candidacy. Ninuli tamadali na supot ang pagbukas kani sa maabot na bulan kan Oktobre. Segun kay Abogado Julia, pwedeng magsumiter ni na kandidatura ang sarong politiko sa duwang posisyon alagad kay puan niyang butasan ang sarong posisyon sa laog kan nakatalaan ng mga aldaw sa pagsumiter asin na kunday niya iniya magibo da isya matutugutan na magdalagan sa mga posisyon na sa iya nga napili. Siringman in kaso may nagdalagan sa kaparihong pangaran asin apelyido, pwede ining diskwalipikar dinhulita konsiderado ining nuisance candidate o anda pagpaparibong-ribong sa ng kandidato. Bukas ang opisina kan COMELEC sa laog kan Siyudad Canaga sa mga parehistro pon alas 8 nin pagkaaga sagkod alas 5 nin pagkahapon pon Lunes sagkod ng aldaw kan Sabado madurar ang pagpaparehistro sagkod September 30, 2024. Sa iba pa niya itong detalles kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, ipinagapahayag ni Regional Executive Director Rodela Tornilla Kanda Department of Agriculture sa Bicol, nasaruan Bicol Region na sa tulong riyon na may pinakadakula asin pinagatatauan ni pinagapatindog na farm to market road sa intirong Pilipinas. Kinakabalian ini kan Ilocos Region, Western Visayas, asinda ang Bicol Region sa irarom kan administrasyon ni Presidente
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. basado kay Reda Tornilla. Dakulaan papil kan na pagpapatindog kan mga farm to market road sa pagpapa-asenso kan industriya kan agrikultura sa riyon. 1.1 bilyones pesos na pundo ang ipinagtagama kan ahensya sa pagpapatindog kan mga farm to market road kung pa kan 2023 kung sa nagresulta ini sa pagkakompleto kan 82 na mga FMR na igwanin 77.6 kilometros ang laba. Dagdag pa kaniya 30% o minabot sa 2.8 billion peso gikan sa kabilugan na pundong 6.1 bilyones pesos ngunya na taon ana nakatagama sa pagpapagibukan mga farm to market road sa intirong Bicol. Subuot ini ang pinakapundasyon kan pagpapa-asenso kan industriya. Ninulita ini ang maduhol ni na maipaparani asin mas pang pagpapaiwas sa merkado kan mga produktong pang-agrikultura. Dakul anda pagpapagibukan mga farm to market road ngunya na taon sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Ninulita igwanin 50% na kabilugan na agricultural area anda nagagigikan sa nasambit na nga probinsya kan Camarines Sur. Sering man pinagkonsidera asin siniguro kan Department of Agriculture Bicol na ang gabus na mga probinsya sa riyon magkakaigwaman kan mga farm to market road. Dakula man ang pasasalamat kan Department of Agriculture Bicol sa paaging ni Director Tornilla kay Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Migs asin Congressman Elry Villafuerte. Ulit taday subot pinapabayaan kan mag-aramang Villafuerte ang tabang sa mga parauma urog na sa pagkalap nin pundo parman sa implementasyon kan mga farm to market road na dakulang bagay para sa pagpapalangkaw kan mga produksyon kan mga parauma sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, WCPD personnel kinakaipuan sa mga anti-illegal drugs sigun o drugs operation sigun sa CSWDO Naga. Boyet Paderes sa detalye. Andres Social Worker kan City Social Worker Welfare and Development Office asin saro sa in charge sa child rescue operation kan opisina na dapat igwang kaibahan na police woman pag nagkakaigwan ng anti-illegal drugs operation para sa kapakanan kan mga kaakyan asin iba pang minoridad sa harong kan suspect. Paliwanag ni San Andres na importante ang presensya kan WCPD personnel sa operation para tulos na madara ang mga aki sa indag opisina asin maimbestigaran kung parte din ini kan operasyon sa illegal na droga kan sa indag mga magurang. Sinabi pa na pwedeng magkatroma ang mga aki o bagaman ugang malain na epekto emosyonal huli sa pangyayari. Kabalin ang pagkatakot sa mga pulis asin iba pang malain na epekto sa endang kaisipan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, business job fair ginibo kan Camarines Sur piso sa Garchitorina Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Sa kamautan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na makataonin oportunidad sa trabaho, lokal man as in overseas nagkondusir ang Public Employment Service Office kan probinsya nin sarong Job and Business Fair sa banwaan nin Garchitorena Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw. Limang lokal na kumpanya asin sarong overseas agency ang nagbali sa ginibong job fair kaibaan mga representante gikan sa national government agencies tangarig na makataon nin serbisyong kinakaipuhan para sa pagproseso kan pag-empleyo. Armado nin mga rekisitos asin dokumento ang maabot sa sobrang 400 na mga naghahanap ng trabaho ang nagruso sa Municipal Covered Court kan poblasyon kan sinambit ng banwaan sa paglaom na makahanap ng trabaho para man matauanin maray na puturo ang pamilya. 8 mga aplikante ang tulos man na naako sa sinambit ng job fair. Sa lindong kan liderato ni Governor Luigi Villafuerte, ang inisyatibo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagundusir nin mga job as in business fairs nakasentro sa katuyuhan na maparambong ang employment rate sa Camarines Sur as in man matabangan na maiangat ang kalidad kan pagbuhay kan lambang na mamanwaan. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Bicol Region na number 5 paman Giraray na may pinakalangkaw na Gusinin Paroy o Kaisminda sa detalye. Orgulyong ipinag-report ni Regional Director Tordilla kan DAP Col an Bicol Region na nasa ikalima pa man Kiraray an posisyon kay ni na may pinakahalangkaw na turnout na aninin Paroy hangun niya na harvest season na konsen inisupot na ba posibleng matabangan unya na sunod na aranihan ni huli naman sa kadakol ng mga equipment asin mga ayuda na pinagtatao nilalao man na posible subot na tumaas ang level ka na Bicol Region sa mga aninin Paroy sigon pa sa Regional Director. Forward planning na ginawa. Ano po? So for rice, ang Bicol Region po ang number 5 rice producing region in the Philippines. Ano po? We have harvested around 1.3 million metric tons from 346,000 hectares of planted area. Parte yan kanaging pahayag sa report ni Regional Director Tortilla kan DAP Col. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa oring barata sa lado lokal, pinagirumdom ni Mr. Abit Bercasio ang sektor nin mga jóvenes na mag-atender o nag-atender sa ginibong multi-sectoral consultation meeting na pinaggibo sa Villa Caceres kan nakalis na aldaw. Si Gunki Bercasio dapat girumdomon na marhay kanda mga jóvenes asin dapat naaramon kan mga ni ana marhay na gobyerno na estilo ni dating Secretary Jesse Robredo na daw nga ngani simpleng pagbakal subot nin bulpin asin papel pig papamatukon na mahal o barato asin aramon kun arin an mas epektibo pareho sa nasubot ini kan na pagpapatugdo ka nin mga classroom pighapot ni Robredo o ni Jessa Robredo kun tanot na barato ang classroom kan pribadong sektor kumpara sa gobyerno. Sering mada paagi man subuot anda pagtitiripo na ini kan man lain-lain ang mga sektores sa pagpagirumdum kan totoong kahulugan kan marhay na paggugobyerno. Pigpahayag ni Bercasio na sangunyan dai na subuot na susunod ang mga ligasiya kan timwanda digdi sa laog kan na syudad kan na Naga na kung sain ipinagapundar ni dating alkalde Jessa Robredo ninhuli ta ang alkalde subuot ngunyan kan na syudad kan Naga naghuhunoy-hunoy na sana pag-iribaan sa iyang mga pag-iriba sa laog mismo kanda lokal na gobyerno kan na syudad Naga kung sain daina nagkakaigwapan ng konsultasyon sa mga jóvenes asin man sa sektor kan mga kinapobrihan sa laog kan syudad ni Naga. Yan tabi kakamping June an mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News Jonel Cuba Basta Bareta sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat BBS kasi nung mga bareta. Alas 6:36 oras yato ko dyan. Babalik kami para sa mga ultimong bareta. At yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas. Kakampi mo. Matandaan, bago ang 30th anniversary kasugma, si Robredo nag-abot sa Naga at sila katindir sa nagkapir mga okasyon. Kasugma na pagkanaban na si Robredo, yaon sa sarundakulang okasyon duman sa Silang Cavite, kay Banan, ang nagkaparang miyembro kan Liberal Party. Mientras tanto, kung si Robredo dahil pa nakakapag-desisyon as nakakapag-anunsyar kasi ang plano sa politika sa ibong ka mga bareta na inima kandidato bilang alkalde kan Syudad Naga, pigihinaw man ang dating Vice Presidente kan Pilipinas kan sa mga pag-iriba sa oposisyon, partikularmente sa lado kan Liberal Party. Si dating Senador Leila de Lima
saro sa mga pigahapot kan sa mga pagliba sa oposisyon kung ano ang plano kan dating Vice Presidente. Asin sa inaman ipinaabot asin pigkumbinsir ang dating Vice Presidente na magkandidato sa maabot na 2025 senatorial election aragad bayo pang simbag si Robredo. Mientras tanto, pasado man sa political analyst na si Ronald Llamas, dapat si Robredo magdesisyon na kung ano ang sayang posisyon na dadalaganan sa maabot na eleksyon. Yan tagani mag-abanti na mga plano kan Liberal Party para sa sunod na pirilian. Matandaan si Robredo ang mayong girom mapanapit sa plano sa politika sa nasyonal. Tinuligan kung si Robredo subot na yung mapaling interes sa national position, posible magkaikuan ng dakulang papel sa lado kang oposisyon si Senadora Risa Ontiveros. Mientras tanto, pigtutulod ni Congressman El Revillaferte kan ikinubang distrito kan Camarines Sur ang pagbuhay sa garment as in textile industry na dating mayor na dollar earner kang Pilipinas. Sigun ki Congressman El Rey, ang pagbuhay sa industriyang ini makakatabang man takaning maabot kang Administrasyon Marcos ang target kaning pag-asenso kang export. Ipinaparipaso lamang kang kongresista sa Department of Trade and Industry, Board of Investments, as iba pang ahensya kang gobyerno ang Garment and Textile Industry Roadmap sa laram kang Philippine Export Development Plan kang Administrasyon Marcos. Sabi ni Congressman El Rey, dapat man seryosoon ang propesto na ang gobyerno magbugtak ni mga bagong textile factory. Tanganing masimbagan ang pigalaw na paglangkaw kan demand oras maglaog na sa Pilipinas sa Free Trade Agreement sa European Union. Sigun pa sa kongresista, sinabi ni Robert Yang, presidente kang Foreign Buyers Association of the Philippines, as in trustee kang Textile and Fabric Sector kang Philippine Exporters Confederation, hinagad ka rin sa gobyerno na magbugtak ng pilot commercial scale wearable textile factory tagaling maingganyo ang mga dayuan na kapitalista na magbugtak ang kaparehong pabrika. Hinagad pa man kang FUBAP sa gobyerno na alokon ang European Union tugutan ng Pilipinas na mga pag-export ng mga produkto duman na ginibo halis sa mga imported na raw materials mentras sinahalat pa ang pagbubugtak ng mga textile plant. Sigun kiyang ang mga garment export ng Pilipinas sa o sa European Union pinapatawan ng 12% o lampas man taripa huliman sa mga materials na ginamit digdi na bakong halis sa Pilipinas. Sa rosubot na punto na dapat na bisitahon ang pagiging limitado kang garment production sa assembly o cutting asim palanahi imbes na gibon na bilang parte kang produksyon sa nasyon na iyo ang ginigibo sa ibang nasyon kan Asia. Balita sa luwas kang Pilipinas na ngunyan, inako kan North Atlantic Treaty Organization o NATO na sindanahadit sa ginibong pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa North Korea. Sinabi ni NATO Chief Jens Stoltenberg na pagkato aram nila ang potensyal na mangyari kung tabangan kan North Korea ang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Panagos man sila nakabantay sa sinampit ng pag-uulay kan duwang leader. Pagsiguro kani, may lakdang silang ginigibo tangaling dagos na matapos ang lampas 2 taon ng gyera sa pagultaran kang Ukraine asin man kang Russia. Matanda ang binisita ni Putin, ang pagbisita ni Putin sa North Korea, iyo ang enot na pagkakataon sa loob ng 25 taon. Bareta sa Karawat, matatanggalan ang Team Philippines ning 8 bulawan na medalya sa ka-33 na edisyon kan Southeast Asian Games. Nagibon sa Bangkok, Thailand sa masunod na taon. Ini matapos na dagos ng halion kang host Thailand ang apat na sport sa kalendaryo kang SEA Games kung saan 40 disiplina sana ang kakawaton. Maayos sa listahan ang weightlifting, wushu, jiu-jitsu, asing karate na mga sports na nagtaon ng bulawan na medalya sa Pilipinas sa 32nd SEA Games sa Cambodia. Si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino nakatinder sa SEA Games Federation meeting sa Bangkok kung saan kadakol ang nagkontra sa naging desisyon kan Thailand. Kakampi Network News. Mga tugang yan po mga baretang sinunang tabayanan sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Biyerkules 19 kang bulan na Hunyo taon 2024. Mga balita na ang tabayanan sa mga kakamping radyo.
Nakaibar niya to sa DWEB-FM Kamsur sa lingkurada si Bere Dicena. Sa KM Kakampi Partido si Marger Frank Sotero. Sa BBS-FM si Junel Cuba. Sa pangalan kanibawan niya itong mga pagiriban na nagpabot ka sa mga report sa luwas. Alis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya bago ko si Ken Palma sa Radyo Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos kan sa idong pagkadabay. Sagkon sa masunod niya itong pagatuding amin ng mga bareta. On air, online sa mga Kakamping Radyo. Mabalos, good morning! Kakampi Network News. BBS.